Magandang gabi sa inyong mga night owls. Kape ba ba? O baka kaba na ang nagpapatakbo sa dugo mo? Sabi nila, ang BPO industry ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Pero sa loob ng mga matatayog na building sa Libis, Eastwood o BGC, may mga accounts na hindi nakalista sa anumang kontrata. Mga account na ang tanging service level agreement ay ang iyong kaluluwa. Nakaranas ka na bang sumagot ng tawag kung saan tanging static at iyak lang ang naririnig mo, pero pag-check mo sa dashboard, resolved na ang ticket? Ako si Mang Hector. Ayusin mo ang upo mo at higpitan ang kapit sa headset mo. Dahil baka ang susunod na hihingi ng tech support sa iyo ay hindi na gumagamit ng telepono. Pakinggan mo ang kwento ng night shift sa Haunted Call Center. Si Elena ay isang top performer sa isang multinational call center sa Libis. 7 taon na siya sa night shift, kaya naman sanay na siya sa puyat, sa lamig ng aircon na parang nasa loob ng punerarya at sa mga irate callers. Pero ang account na nilipatan niya kamakailan, ang Acheron Solutions, ay kakaiba. Wala silang website, wala silang opisina sa ibang bansa, at ang shift nila ay nagsisimula lamang eksaktong 12:00 ng hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. 3 oras lang ang shift, pero ang sahod ay pang-1 buwan. Isang rule lang, Elena, sabi ng kanyang team leader na si Troy, isang lalaking laging nakasuot ng sunglasses kahit sa loob ng dilim. Huwag mong itatanong ang pangalan ng caller, at kahit anong mangyari, huwag mong ibababa ang linya hanggat hindi sila ang unang nag-hang up. Sa unang gabi, nakatanggap si Elena ng tawag. Sa dashboard niya, ang nakasulat sa caller ID ay Void. Acheron Solutions, how can I help you move on? Sabi ni Elena ayon sa script. Shh! Shh! Malamig. Bakit napakalamig dito? Hindi ko mahanap ang susi ng bahay ko. Nakalock ako sa labas. Sinunod ni Elena ang troubleshooting guide. Ma'am, pikit niyo po ang inyong mga mata. Isipin niyo ang huling liwanag na nakita niyo. Ang headlight ng bus, sagot ng matanda. Pagkatapos noon, nakarinig si Elena ng tunog ng nababasag na salamin at ang huling bugso ng hininga. Biglang naputol ang tawag. Ting! Ang ticket ay naging resolved. Gabi-gabi, ganito ang mga tawag na tinatanggap ni Elena. May mga batang nalunod, mga sundalong nawala sa gyera, at mga taong namatay sa sakit. Naintindihan ni Elena, ang trabaho nila ay magsilbing bridge para sa mga kaluluwang hindi matanggap ang kanilang kamatayan. Sila ang tech support para sa pagtawid sa kabilang buhay. Pero habang tumatagal, napapansin ni Elena na unti-unti siyang nanghihina. Ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng itim na bilog at ang kanyang boses ay nagiging katulad na ng mga caller niya, malat at puno ng hapis. Isang gabi, 2:45 na, huling tawag na bago matapos ang shift. Beep. Acheron Solutions, how can I help you move on? Walang sumagot, pero narinig ni Elena ang isang pamilyar na tunog sa kabilang linya, ang tunog ng isang mechanical music box. Ang music box na regalo niya sa kanyang kapatid na si Sarah na nawala noong nakaraang aksidente sa dagat at hindi na nahanap ang katawan. Elena, ate, bulbol ng boses. Sarah, ikaw ba yan? Ate, ang dilim dito. Ang raming tao sa dashboard mo. Nakikita kita, ate. Nakaupo ka sa tapat ng monitor. Pero bakit may nakatayo sa likod mo?
Napatigilan ng paghinga ni Elena. Hindi siya lumingon. Tinignan niya ang refleksyon ng monitor. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang team leader na si Troy, pero wala na itong sunglasses. Ang mga mata nito ay 2 butas na puno ng umaapoy na uling. "Sinabi ko sa iyo, Elena," bulbol ni Troy sa kanyang tainga, habang ang boses nito ay lumalabas din sa headset ni Elena. "Huwag mong itatanong ang pangalan. Kapag nalaman mo ang pagkatao ng caller, magiging active ang connection." "Pakawalan mo ang kapatid ko!" sigaw ni Elena. "Hindi ko siya hawak, Elena. Ikaw ang humahawak sa kanya. Sa bawat tawag na rini-resolve mo, binibigyan kami ng lakas para manatili sa mundong ito. Kami ang Acheron. Kami ang mga account managers ng impyerno. At ngayon, kailangan namin ng bagong supervisor." Sa headset, narinig ni Elena ang sigaw ni Sarah. "Ate, huwag kang papayag. Ang bawat resolve ticket ay isang buhay na kinukuha nila." Biglang nag-flash lahat ng monitor sa floor. Libu-libong mukha ng mga taong tinulungan ni Elena ang lumitaw. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, humihingi ng tulong, nagrereklamo. Ang ingay ay nakakarindi. Sinubukan ni Elena na tanggalin ng headset, pero ang kable nito ay naging parang ugat na bumaon sa kanyang leeg. Ang kanyang upuan ay tila naging bahagi na ng kanyang katawan. "Resolved," sabi ni Troy. Kinabukasan ay isang bagong trainee ang pumasok sa Acheron Solutions. Nakaupo siya sa station ni Elena. Ang station ay napakalinis, walang kahit anong gamit, maliban sa isang headset. "Isang rule lang," sabi ng bagong team leader, isang babaeng namumutla, may suot na sunglasses at may boses na pamilyar pa rin. Nag-ring ang telepono. Ang trainee ay sumagot. "Acheron Solutions, how can I help you move on?" Sa kabilang linya ay isang boses ng babae ang narinig. "Tulong, nakulong ako sa loob ng computer. Tulungan niyo ako." Ang boses na yon ay kay Elena, pero ang ticket sa dashboard nakaset na sa auto-resolved.